James 3:5-6. Ang dila ng tao, maliit na bahagi lamang ng katawan, ngunit napakalaki ng ipinagyayabang. Isipin na lamang ninyo kung paano napaglalagablab ng isang maliit na apoy ang isang malawak na kagubatan. Ang dila ay parang apoy. Isang daigdig ng kasamaang nagpaparumi sa ating buong pagkatao. Ang apoy na ito ay mula sa impyerno at sinusunog ang lahat sa buhay ng tao. Matalim na dila, resident evil. Dear Lord, teach us. May your words be our medicine, our balm, our comfort, our shelter. At nawa, Panginoon, kami po'y pakalinisin niyo at ngayon ay turuan, akayin, gabayan, paalalahanan ng mga bagay na maaaring nalilimot. May you be our preacher, our teacher, our healer. We seek you, Father, in the name of your Son, Jesus. Matalim na dila, resident evil. Ano ba ang matalim na dila? And let us define it as unkind and destructive speech, as hurting words, brutal frankness, at lahat ng kanyang mga derivatives at versions. Matalim na dila is childlike. Pagbata pa. Yung bang mga bata na kung anong naisip, kung anong nakita, sasabihin ng walang preno, walang pag-aagam-agam. It is raw honesty, brutal frankness, that roots in not knowing yet, not knowing any better. Childlike brutality in speech is natural or inborn ignorance. In other words, kakulangan ng kaalaman na normal lang sa mga bata na hindi pa nagkakaroon ng karanasan, hindi pa natuturuan, hindi pa napaparusahan ng universe dahil sa matalim na dila. Proverbs 20:11, ang bata ay makikilala sa kanyang mga gawa. So pagbata, parang hindi masyadong katakataka na walang preno ang bibig. Pero habang nakakaedad, tinuturuan ng matatanda, huwag mo sabihin yan, huwag mong gawin yan, dapat gandahan mo sabi, mangupo ka. Naiiba-iba ang language pag natuturuan. Kaya kawawa ang batang walang turo kasi ang tanda-tanda na, asal bata pa rin. So ang isip bata ay makikilala sa kanyang salita. Matalim na dila is not only childlike acceptable pa kung bata talaga, but it could also be childish. Pag matanda na, hindi na bagay ang childlike language. Nagiging childish na yon. Hindi na pang bata, pang isip bata na lang. Matalim na dila is retardedness. It is a form of mental or emotional underdevelopment kasi tumanda na, wala pang pinagkatandaan kung magsalita para pa rin walang nalaman. 1 Corinthians 14:20, huwag kayong mag-isip bata. At syempre kakambal nun, huwag kayong magsalita na parang bata, lalo't hindi na kayo bata. Proverbs 22:15, likas sa mga bata ang pagiging pilyo, ngunit sa pamamagitan ng palo, sila'y matututo. Disiplina, pagsasalita, pagkokontrol sa tama, natututo ang bata. At ang gamot sa ganitong childishness in language is mental or emotional growth, instruction, discipline. Napakahalaga lalo sa formative years na natuturuan. Marami pang sinasabi ang matalim na dila. Matalim na dila is selfish. Pag matalim ang dila at hindi na bata, isip bata o makasarili. Yung mga matatalim ang dila, they are releasing words to please oneself even at the expense of others. Releasing words for self-gratification or for convenience. Naginhawahan ng loob, dumali ang buhay, nasabi ang gustong sabihin, kahit na reckless ang pagsasalita. Proverbs 15:28, tinitimbang ng matuwid kung ano ang sasabihin, ngunit di na iniisip ng masama ang kanyang sasalitain. So pagka ang tao ay may bait, may disiplina, may urbanidad, mayroong sibilisasyon, hindi basta-basta nagsasalita. Mapagwagaan lang ang loob, pinabigat ang loob ng iba. Kaya selfishness Masabi ko lang at ma-release ko, ay, di ikaw na ngayon na magdala, bahala ka na, ikaw na ngayon ang mayroong buhat niyan, hindi na ako kasi nilipat ko na sa'yo. At maraming galon. Yung bang, pwede bang kakausapin kita para lumabag ang dibdib ko? Pagkatapos natin mag-usap, dibdib ko ba ang sisikip? Gumaan ang pakiramdam mo pero bumigat ba ang sa akin? So iniingatan din natin ang ganung mga paraan ng pagpapagaan ng sarili, tapos iba ang magdurusa. Just because a thought pops up in your head does not mean it should burst out of your mouth. Kaya sa mga comics, merong yung thought bubbles
Pag bilog na gano'n, ibig sabihin, iniisip lang niya, hindi niya sinasabi. Pero pag line, yung guhit, tapos yung mga salita, nakasulat doon sa may bilog, sinabi niya yun. Hindi ko man naiisip, sinasabi. Ganon nga yung childlike At ganon din yung childish. At ganon ang selfish. Proverbs 17:27, nagtataglay ng kaalaman ang maingat magsalita. Speak to benefit. Speak for benefit. Yung magsasalita ka, na advance dapat yung cause mo, umasenso ang katayuan mo, napaganda ang iyong kalagayan, hindi yung nagsalita ka, napasama ka pa, napahamak ang iba, lugi ang mga tao. The more intelligent, mature, and wise, the more able to discern what not to say. How to speak kindly and diplomatically. The more able to speak with minimum damage to others and to oneself. May mga tao, pag nabuka ng salita, may madadamage. Iba o siya or both. Mabuti pa pag ganon, huwag ka na lang magsalita. Hindi ko mo ang tao edukado o marunong o maalam ay maganda na magsalita. Being knowledgeable, informed, or educated is no guarantee of wisdom in the use of words. Kadalasan pa nga, oftentimes, more education, more power, more wealth means more arrogance, more carelessness and cruelty, more spiritual corruption. Dapat lang maingat magsalita ang maralita, ang mahina, ang mababa, ang kalagayan. Kasi kailangan niya ng favor ng mga may kapangyarihan. Dapat lang. Ang kahanga-hanga yung maganda magsalita, magalang, nag-iisip, kahit makapangyarihan siya, kahit mayaman siya, kahit siya ang tinitingala o siya ang nakatataas sa iba in terms of rank, in terms of power, tapos ang ingat-ingat pa rin niya, yun ang tunay na good speech. Many people are only obligated to be polite because they are powerless. But the moment they become powerful, lumalabas ang totoo. Kaya kahanga-hanga sa mga makapangyarihan yung nananatiling magalang sa pagsasalita. Proverbs 10:19, sin is not ended by multiplying words, but the prudent hold their tongues. Ang maalam, ang tunay na marunong, pinipigilan ng bibig. Hindi laging ibinubulalas yung nasa lalamunan na salita na gustong lumabas. Ang matalim na dila is rude and unkind. Proverbs 15:4, a perverse tongue crushes the spirit. Ang matalas sa pangungusap ay masakit sa kalooban. Dapat blessing tayo sa kapwa, hindi curse. Pag nagsasalita tayo, dapat gumagaan yung mabigat ang pakiramdam, lumiliwanag yung nadidiliman, tumutuwid yung liko, sumasarap yung mapait, yung mapakla. Pero, paano kung tuwing nagsasalita tayo, may nasasaktan? Ang taong kapwa natin, ang daming problema. Di natin alam yun. Maraming suliranin, maraming bigat, maraming bayarin, maraming sakit, maraming umaasa sa kanya. Tapos pagsasalita ka, sasaktan mo pa, dadagdagan mo ang bigat ng buhay. Kaya dapat blessing pag nagsasalita ang tao. Kumisan kahit na ang sasabihin natin ay hindi talaga napakasarap na sabihin, pero sa pagbibitaw ng salita, sa korte ng iyong mga phrases, mapapagaan mo ang dapat sana ay mabigat. Proverbs 12:18, ang matalas sa pananalita ay sumusugat sa damdamin. Gusto ba natin na nakakasugat tayo ng damdamin? Ipagyayabang pa natin na we are brutally frank, na diniretso natin na isang tao, pinahiya natin, sinaktan natin ang kalooban. What is godly in that? Yung matalim na dila is foolish. Isang kahangalan na ang dila natin ay ubod ng talim, lahat ng tamaan, nasusugatan, nagdurugo. Sapagkat ipagdaramdam nila yun, di siyempre, dinaramdam ng Diyos yun dahil sabi niya, whatever you do to the least of this, you do to me. Kung hindi lang ipagdamdam, gumanti pa sa'yo. So it's really foolish. A needless burden and liability pagka ang dila ay sobrang matalim. Psalm 52:4-5, you love every harmful word. Surely God will bring you down to everlasting ruin. Merong mga ayaw na ayaw ng Diyos, obviously sa Bible, at isa doon talaga yung unkind speech, perverse tongue, masakit na salita. Ito ang dapat pinanggigigilan ng mga moralista Dahil ang dami-daming verses sa Bible tungkol dito. Yung iba naman pinanggigigilan nila, sometimes hindi ka pa makakaipon ng 4 o 5 verses sa buong Bible. Pero yun ang pinanggigigilan.
Pero itong perverse language, hurting people when you open your mouth, kahit nga mga religyoso, lahat tayo, pag sinuri natin ang sarili, we could be guilty because we have the tendency to be hurting. We project our hurts on other people's screens. Kaya kung nasasaktan tayo, nananakit din tayo. Dapat sinusuri natin ating sarili. Bakit palagi ako nananakit? Is it because I am hurting? Ang tendency kasi natin, gumante. Kaya pag ganon, dapat hukayin natin yung tunay na dahilan kung bakit tayo mapait, bakit tayo negative, bakit tayo pessimistic. Para pag nabunot yon, susunod ang lahat ng ginagawa natin, including our speech. Words are very powerful. Words are gifts from God. But Satan is continuously robbing us of that giftedness and turning that gift into a curse. Words could heal or injure. So why be an instrument of the devil to injure people when you could be an instrument of God to heal? Proverbs 12:6, pumapatay ng lihim ang mga pangungusap na masama. Sinabi mo doon sa tao, o may pinag-uusapan kayong ibang tao, nasisira siya, pinapatay mo siya. Proverbs 15:1, a gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. So ipagpalagay na, galit na galit sa atin yung kapwa natin. Sasagutin mo ng galit din, edi lalala. Ang sagot sa galit, ibanayad at mahinahon na salita. Dahil yan ang nagpapatanggal ng galit ng kausap. Ang tunay na nanalo sa pagtatalo, true victory in a verbal combat is not by outwitting your opponent. True victory is when you have turned your opponent into a friend. So pag may masama siyang sinabi, ang sagot mo maganda. Masama pa rin ang sasabihin niyan, pero hindi na masyado. Medyo mahina-hina na. Maganda pa rin ang sagot mo. Tinatanggalan mo siya ng lakas para maging masama. Kasi ang tunay na panlaban lang sa kasamaan ay kabutihan. Kasi ang kasamaan, pag sinagot mo ng kasamaan din, pinalalakas mo siya. Parang apoy na naglalagablab, galit na galit, bubusan mo ng galit din, parang gasolina ang ibinuhos mo, lalo siya mag-aapoy. Ang tunay na pagwawagi sa pakikipagtalo ay yung napababa mo ang boses ng iyong kausap, napahinahon mo siya at nagsorry pa siya. Yun ang tunay na wagi. Hindi mo ipagyayabang yung masasaktan mo siya, kasi kung natalo mo man siya sa oras na yon, naghahanda lang yan ng panahon at lakas para talunin ka bukas. Hindi yan matatapos. Proverbs 16:24, gracious words are a honeycomb, sweet to the soul, healing to the bones. Ang galing nila noon, alam na nila yung mga medical and therapeutic properties of honey, na talagang ang pulot-pukyutan ay nakakapagpagaling, nakakapagpasarap pa ng pakiramdam. Words could build or destroy. When you talk about your husband, your wife, your child, your cousin, are you building or destroying? And when somebody talks to you about someone else, is that someone building or destroying? And will you cooperate if that person is destroying someone else? Proverbs 11:9, with their mouths, the godless destroy their neighbors. So pag may naninira, do you cooperate by listening? And do you really cooperate to the utmost by contributing more tidbits and morsels doon sa paninira? Lalong-lalo yung mga Kristiyano, dapat hindi tayo nakakapagpakinig sa naninira. Hindi mo dapat patahabain ang pakikinig at i-encourage pa. Kasi naninira na sila. And remember, it is the devil who destroys. The devil comes to steal, kill, and destroy. So yung naninirang salita is the work of the devil. God builds up. So we should know kung kanino natin isusurrender ang ating mouths. Service ba? The service of Satan or of God? Proverbs 18:21, what you say can preserve life or destroy it. Ang laking responsibility ang pagbubuka ng bibig. Words could get the speaker rewarded or punished. Matthew 12:36-37, tandaan ninyo, sa araw ng paghuhukom, pananagutan ng tao ang bawat walang kabuluhang salitang sinabi niya. Kung walang sala ka o paparusahan, batay sa iyong mga salita. Akala natin kung minsan lusot na tayo. Uy, nakapanira ako, nakapagsinungaling ako, winner ako. Meron pa yung accounting. Bilang ang mga walang katuturan, lalo ang masasamang salitang sinasabi natin.
Those that hurt feelings are disliked and hated. Do you want to be disliked? Do you want to be hated? And yet there are many people na parang may master's or doctoral degree sa pananakit. Pero tingnan mo, konti ang mga kaibigan yan kung meron man. Kasi sila naman ang gusto na may kaibigan ka o kasamang mataliman dila. At pagka nagdadala sa iyo ng mga balita tungkol sa iba, asahan mo, pagpunta niya sa iba, ikaw naman ang ibabalita niya. Huwag ka magtitiwala sa taong nagdadala sa iyo ng chismis. Kasi ikaw naman ang ichichismis ng pagtalikod mo. Proverbs 8:13, I hate pride and arrogance, evil behavior, and perverse speech. Sabi ng Diyos. May mga kinakamuhian talaga ang Diyos eh. Isa dyan talaga sa top 5 yung masamang dila. Proverbs 18:7, the mouths of fools are their undoing, and their lips are a snare to their very lives. Yes, trap. Yes, patibong ang kanilang mga bibig. Pero sila rin ang mahuhulog doon. Sila din ang mabibiktima noon. Because people that hurt feelings are disliked and hated. And disliked and hated people do not receive help from their victims or their victims' friends. Suriin natin. Para ka magtagumpay sa buhay, nandun na yung dapat magaling ka, dapat bless ka, etc. etc. Pero talagang isang common denominator ng lahat ng tatagumpay, may tumulong sa kanila. Pero kung nakakainis ka, sinong tutulong sa'yo? Baka yung isang ininis mo, kahit may 10 kang hindi ininis, may isa ka lang ininis, darating ang panahon na siya pala yung may hawak ng susi para ka matulungan at magtagumpay. Maalala niya na sinira mo siya, ginalit mo siya, so sorry ka na lang, di ka niya tutulungan. People help those they like. And people could even sabotage the work of those they dislike. So, why be disliked? By having a sharp tongue. Proverbs 18:19, a brother wronged is more unyielding than a fortified city. Yung kapatid mo na yan, pagka yan ay sumamalob sa iyo at nagalit, mas masamang kaaway yan kaysa sa hindi mo pa kapatid. So bakit mo sasaktan ang kapatid mo? Biological or spiritual? Bakit mo sasaktan yung office mate mo, workmate mo, yung malapit sa'yo, neighbor mo? Yun nga ang mga malapit sa'yo, yun ang kailangan friends mo eh. Kaya napakalaking kahangalan yung dila na hindi kinokontrol. Ang laking deception yon na ipagyabang mo that you have a sharp tongue. Lalo pa at meron kang rich and beautiful vocabulary. Can you imagine if you're gifted by God with gab, with language, with vocabulary, tapos gagamitin mo to serve Satan? Baligtad. Mas magaling ka nga magsalita, mas dapat ginagamit mo to lift other people up, to encourage, to teach, to buoy up feelings, to heal wounds. Yun ang ministry of words. So pagka lagi kami sinasaktan, hindi ko nila tutulungan, and people need help to succeed. Meron ka na, nawawala pa. Kasi maaalala nung iba, naging masama ka sa kanila nun. Babawian ka pa. Ibinigay na, nababawi pa. Brutally frank people lose friends and potential friends. They are not helped by many potential helpers. So brutally frank people lose. Brutally frank people are losers. They are not winners. They do not even know what they lose. Sometimes, hindi mo alam kung ano yung nawala sa'yo kasi hindi ibinigay eh. Yung pala dapat ibinigay. Ang laki-laki pala nang nawawala na hindi natin namamalayan. Proverbs 21:23, those who guard their mouths and their tongues keep themselves from calamity. Gusto nyo maligtas sa napakaraming kalamidad? Shut up or speak well. Don't speak when you are not ready to give a good speech, that which is edifying and encouraging and helpful. 1 Peter 3:10, whoever would love life and see good days must keep their tongue from evil and their lips from deceitful speech. Gusto mong bright ang future? Gusto mong optimistic ang darating na hinaharap? Magtanim ka ngayon ng magagandang words. Kasi lahat ng tanim mo ngayon na pangit na words, aanihin mo rin. Because there's a very basic agriculture rule sa spirituality. You harvest what you plant. So when you plant bad words, you harvest evil. You sow the wind, you harvest a whirlwind. Nagtanim ka ng hangin, bagyo ang aanihin. Alam mo man o hindi, whether or not you were able to connect the dots, kumisan, bakit ka nagkakaroon ng dilubyo sa buhay? Sabi mo, namalas ako, bigat ng buhay, ang hirap. Hindi mo alam, bunga pala ng
masakit na pananalita na sinabi mo 10 years ago pa. God is not mocked. You will harvest what you plant. And be sure that your sin will find you out. Ang mga ginagawa nating mali, nalimot man natin, yung mali na ginawa natin, hindi tayo nililimot. Babalikan tayo. At yung gawa din natin na mabuti, lalo naman yon, hindi tayo nililimot. Babalikan din tayo nun. So be wise. Plant good seeds. Speak good words. At kung meron kailangang ituwid na mali, meron kailangang sabihan, disiplinahin, hindi kailangang bad words ang gamitin doon. You can correct bad by still saying good words. In fact, you cannot correct bad with bad. Dapat positive. Because truth wins. The light, not darkness, always wins. Choose light. Choose whatever is good. Proverbs 27:5, paano yung better is open rebuke than hidden love? Yan ang laging pamatay ng mga mahilig mag-rebuke eh. Yung mga mahilig na manakit na, hoy, sinner ka, hoy, sinner ka. Sabi nyo, open rebuke yan. Mas mabuti yan kaysa secret love. Proverbs 28:23, whoever rebukes a person will in the end gain favor rather than the one who has a flattering tongue. So, sabi niya, kailangan mag-rebuke ako. Yes, we can rebuke. But you don't have to be brutal. You don't have to make it public. Ano nga sabi sa Bible? Pag may nagkakasala, nagkakamali, puntahan mo. Kayo lang mag-usap privately. Para wala siyang pride involved, hindi siya magyabang, tanggapin niya ang kanya kamalian. At sabi, pag naituwid yan, you have won a brother or a sister. At pag talagang super ayaw niya makinig, nagpatulong ka pa sa iba para siya ituwid, ayaw pa rin, tapos yung kasalanan niya is affecting everybody, that's when you tell everybody, so that they will not be affected by that sin. Pero kung private lang yung sin niya, hindi mo kailangan gawing public. Pero kung nakaka-affect na sa public, di doon palang ginagawa yan na ganun. Pero just the same, ang first 3 steps is quiet correction. Kasi mas nakikinig ang tao, lalo't itutuwid mo siya, sasabihin mo ang kanyang mali, mas nakikinig siya pag sarilinan lang yung usapan kaysa public. Kasi pag may audience na, yung pride niya naandar. Ide-defend na niya ang sarili niya kasi offensive na yung procedure, yung method. Kaya mas maganda tahimik. Yes, we can rebuke. But how? That is what is important. Hindi yung judgmental, hindi self-righteous, kundi para bang may sugat siya, bubulat-latin mo kahit mahapdi, lalanggasin mo kahit masakit, kasi gusto mo siyang gumaling. Hindi dahil lang gusto mo siyang ipahiya, gusto mo siyang i-judge, at gusto mo siyang gantihan. Magkaiba yun. At malalaman yun ng tao na nire-review kung ano ang iyong layunin. Brutal frankness need not shape, flavor, frame, and damage truthfulness. Frankness, loving correction, and rebuke. Hindi kailangan maging brutal. Loving pa rin kahit kinokorrect. Yung alam ng tao na itinutuwid mo siya kasi mahal mo siya, hindi dahil gusto mo siyang masaktan para ka makabawi. Rebuke and frankness could be gentle and even endearing. Yung bang itinuwid ka na pero napamahal pa sa iyo yung nagtuwid kasi ang ganda ng pag-handle. Di kanya pinahiya, di ka sinaktan, may malasakit, dahan-dahan, iniingatan ka. Frankness should be constructive, not destructive. Frankness should make friends, not enemies. Frankness should help, not hurt others and yourself. Frankness benefit others and even yourself. Pag hindi beneficial yung frankness, saka na, ipaghintay mo na ibang panahon, pag mas tama yung klima para magsalita, at pag mas handa ka magsabi in the best possible way. Kind words are light, but they carry great weight. Yan ang maganda. Ang gaan ng dating, pero ang bigat ng dala. Naramdaman din, pero hindi mo idinagan sa kanya bigla-bigla. Why lose friends? Because of your words. When you can win friends because of your words. We should all grow up. Kasi mas yumayaman, mas tumataas ang ranggo, mas nagkakaroon ng kapangyarihan, kumisan, mas nagiging pabaya sa pagsasalita. Para bang hindi mo na kailangan makisama kasi, hindi mo na kailangan na makiramdam kasi ikaw naman yung makapangyarihan. Pero hindi dapat gano'n ang mga anak ng Diyos. Mas nagiging makapangyarihan ka, mas nagiging kang maibigin at napag-aruga sa mga mas mahina kaysa sa'yo. Hindi mo kinokorrupt yung power to benefit only yourself. 1 Corinthians 13:11, nung ako'y bata pa, ako'y nagsasalita, nag-iisip,
at nangangatwirang tulad ng bata. Ngayon ako'y mayroon ng sapat na gulang, iniwan ko na ang mga asal ng bata. Iniwan ko na ang salita ng bata, ang salita ng mga immature. So considerate, polite, and seasoned language is a sign of maturity. It's a sign of kindness and of wisdom. Kung talagang matalino ka, dapat maganda kang magbitaw ng salita. Ngayon, kung edukado ka lang, knowledgeable ka lang, tapos ang pangit-pangit mo magbitaw ng salita, informed ka lang, pero hindi ka matalino. You are better informed, but you are not wiser. Kaya mahalaga yun na tinatansya-tansya natin ang ating pagsasalita. Kahit mga yung mga spiritual languages, high-sounding ideologies, sabi ni Paul sa 1 Corinthians 13:1, if I speak in the tongues of men and of angels, but do not have love, I'm only a resounding gong or a clanging cymbal. Magaling man ako magsalita, salitang espiritual, kaya ko man, maging salita ng mga anghel, hindi naman ako mapagmahal. Sabi niyo ganun, useless. Para lang kung kumakalampag na lata, maingay na gong, walang saysay. Bali wala ang religious work and religious words kung ang words ay hindi loving. So bitbit mo yung Bible, sa ulo mo yung mga verses, bato ka ng bato para ka manakit, para ka mang judge, wag na lang, useless. It doesn't work. Lalayo lang ang loob ng tao sa'yo, lalayo ang loob nila sa Bible, at kuminsan nadadamay ang Diyos. Alam niyo ba, marami mga tao sabi nila, atheist ako, hindi ako naniniwala sa Diyos, ayoko sa Diyos. Hindi naman yung totoo eh. Ang totoo, ayaw nila sa mga religious people. Ayaw nila sa mga religions, nadadama yung Diyos kasi yung mga religion, they stand as if they represent God. So if you don't like them, automatically you don't like God na. Pero hindi yun ganon. We should delineate that there are people who believe in God, but they don't believe in corporate religions. There are people who believe personally in God, but they don't believe in religious leaders who stand as if they represent God. Kasi yung mga galit nila doon sa mga representatives, sa mga religious people, nalilipat tuloy sa Diyos. Akala mo sa Diyos galit, hindi naman pala. Kahit mga atheist, ang dami na natin nakausap na ganyan. I don't believe in God. Pero pagka inanalyze mo, kinausap mo yung pala, they don't believe in corporate, organized religion. Na hindi pala sila, hindi sa Diyos, hindi naniniwala. Kundi hindi sila naniniwala sa theology ng mga tao, ng mga relihiyoso na ang historical record, talaga namang questionable. Dahil sa misrepresentation of religions, of religious people, people who don't like those religions think that it is God they do not like. Magkaiba yun. Madalas pa nga ang Diyos misrepresented by corporate religions more than being faithfully represented. So hindi masama na i-criticize natin ang religion, religious practices, even some religious teachings, lalong-lalo kung parang kabaligtaran naman yun ang tunay na pagkakaunawa natin sa Diyos. Sometimes by criticizing theology, by criticizing religious groups and religious practices, you're actually releasing God, setting God free from the molds and the images created by religions. Kasi kanya-kanyang gawa ng Diyos-Diyosan, kanya-kanyang gawa ng mga puon-puonan, kanya-kanyang gawa ng mga imahe, ng mga mental constructs, ang mga theologians about God. But going against their theologies doesn't always mean going against God. Kuminsan nga, you're doing God a favor by going against a theology that misrepresents God. That's why language is very important. When people assume that when they talk that they're talking for the divine, tapos kung ano-ano sasabihin nila at mga kabalbalan, nadadamay ang Diyos. Language is very powerful. That's why we are custodians of it, and all the more that we should be careful. James 1:26, those who consider themselves religious and yet do not keep a tight rein on their tongues deceive themselves, and their religion is worthless. Yan ang sinasabi natin. Yung mga nagsasabing relihiyoso sila pero ang pagsasalita naman nila walang preno, fuming with hatred, with anger. Sabi ko nun, iloloko nyo yung mga sarili. Hindi kayo tunay na maka-Diyos. At baliwala ang inyong relihiyon. Bad words, those that hurt others, undo and negate good deeds. Gagawa ka ng mabuti, tapos bigla mo susumbatan, nabaliwala yung ginawa mo.
Bibigyan mo ng kailangan niya, tapos mumurahin mo siya, lalaitin mo, na bali wala yung binigay mo. Sayang. Gumawa ka na ng mabuti, sundan mo rin ang mabuting word. Hindi yung babawiin mo pa yung mabuting nagawa mo with bad words. And sometimes it happens in many families. Tutulungan natin yung tao, pagkatapos bigla mo lalaitin, bigla mong iinsultuhin. Tapos, ang ending nung galit pa siya sa'yo eh. Kaya doble lugi ka. Ikaw na yung nagbigay, galit pa siya sa'yo. Kasi siguro, naging careless tayo sa words. Okay lang naman na magsabi ka na magtrabaho ka naman para ka kumita, pero hindi mo kailangang insultuhin yung tao. Choice of words. Ephesians 4:29, huwag kayong gumamit ng masasamang salita, kundi yung makapagpapalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakikinig. Pag nagalit mo ang iyong kaharap, hindi mabuti ang idinulot, sayang yung words. Dapat ang prayer natin should be Psalm 141 verse 3. Set a guard over my mouth, Lord. Keep watch over the door of my lips. Bantayan nyo nga po ang aking pagsasalita. Bantayan nyo ako at maging maingat ako. Dear Lord, thank you for reminding us. Gawin mo pong personal sa bawat isa ang mga salitang ito na sa aming pagbubulay-bulay, pagsukat, pagtimbang sa aming pananalita, makita namin na aming tunay na kalagayan, maitama ang liko, at maipagbunye yung tama. Check our hearts, check our mouths, check our vocabulary, O God. At kung may mga dapat ituwid, turuan nyo kaming ituwid dito. Pagbulay-bulayan natin mga kapatid kung paano gagawing personal ang mga salitang ito na nagmula sa mga banal na kasulatan. Be with the Lord in silent reflection. And may the Lord forgive us, cleanse us, empower us, so that we will know our correct position in terms of speech. It is a gift from God to be used for good. Lord, be with your people as everyone remains silent with you for a while.